Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Habang nakadetain si dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands, isang panibagong legal move ang kanyang isinampa. Ang hiling na pansamantalang palayain siya habang nililitis ang kaso. Pero posible nga ba ito? Ano ang sinasabi ng batas? At ano ang possibility that his request will be granted? Alamin natin. In June 2025, his legal team formally requested interim release from the ICC. Ang pangunahing dahilan, matanda na raw siya, 80 years old at may iniindang karamdaman. Ayon sa kanyang abogado, hindi naman siya flight risk at may third country na umano na willing siyang tanggapin under strict conditions. Pero hindi pa ibinunyag kung anong bansa ito. Dagdag pa nila, he's ready to comply with any monitoring or restrictions the ICC may impose. Pero ano ba ang legal basis ng interim release? Under Article 60 of the Rome Statute, a detainee may request interim release before trial, but only if the pre-trial chamber finds that continued detention is not necessary. Ang ICC po ay tumitingin sa iba't ibang factors. Number 1, may possibility ba na tumakas ang akusado? Number 2, pwede ba niyang gambalain ang ebidensya o takutin ang mga testigo? At number 3, may banta ba sa public order or safety? Kung wala ang mga risk na ito, pwedeng i-release ang detainee, pero may conditions. Sa ilalim ng Rule 119 sa Rules of Procedure ng ICC, pwedeng i-require ng ICC na ang akusado ay manatili lang sa isang bansa, mag-report regularly sa authorities, at iwasang kontakin ang mga testigo o biktima. Pero ito ang catch. Kailangan may bansa na willing magpatupad ng mga kondisyon. Without that, the release is not possible. At may isang crucial pa na kondisyon. Hindi pwedeng basta-basta lang ang third country. Kailangan ang bansang iyon, kahit hindi ICC member, ay formal na pumayag na tanggapin si Duterte at magpatupad ng lahat ng kondisyon ng korte. Hindi po requirement na member siya ng ICC, pero kailangan nilang makipagtulungan sa ICC sa pamamagitan ng isang malinaw at binding na kasunduan. Kung walang bansang willing pumasok sa ganitong arrangement, hindi pwedeng ipatupad ang interim release. Pero ang tanong, pwede ba siyang pansamantalang palayain at manirahan sa Pilipinas habang nililitis sa ICC? Technically, yes. Ayon sa Rome Statute at ICC rules, pwede siyang i-release to any country, kasama ang kanyang sariling bansa, basta pumayag ito at kayang ipatupad ang mga kondisyon ng korte. Pero in my opinion, malabo itong mangyari sa kaso ni Duterte. Bakit? Una, may seryosong risk na kapag bumalik si Duterte sa Pilipinas, mahihirapan na ang ICC na makuha siyang muli, lalo na kung may political protection siya. At pangalawa, ang kanyang malawak na impluensya sa gobyerno, media at law enforcement ay pwedeng gamitin para maapektuhan ang mga testigo, ebidensya o mismong takbo ng kaso. Kaya kahit pwede sa papel, malabong i-consider ng ICC na sa Pilipinas siya manatili kung siya ay mapalaya. Question Fiscal: what if Duterte is granted interim release? Ano ang mangyayari? Hindi po ito katulad ng simpleng pag-uwi sa bahay. Malamang ay ilalagay siya sa house arrest sa isang bansang aprobado ng ICC. He will be under constant monitoring, maaaring may electronic tagging at bawal lumabas ng bansa. Pwede ba siyang bisitahin? Yes, but with restrictions. Pwede ang family visits, pero kailangang approved at documented. Pagdating sa political allies o supporters, the ICC may impose communication bans to prevent interference or political mobilization. Bawal din siyang maglabas ng public statements na pwedeng makaapekto sa kaso o sa mga testigo. So, Fiscal, may mga na-release na ba dati? Yes, but very rare. Si Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Bansang Congo, ay eventually napayagang mag-interim release matapos ang ilang taon under detention at under very strict conditions. Pero si Thomas Lubanga at Bosco Taganda, they were both denied interim release dahil sa danger at flight risk. Ibig sabihin, kahit senior citizen o may health issues ang detainee,
hindi automatic na dahilan para palayain. Ang mga kinatawan ng mga biktima sa Pilipinas ay matindi ang pagtutol. Sabi ni Attorney Cristina Conti, may matinding panganib na baka gamitin ni Pangulong Duterte ang kanyang impluensya para takutin ang mga testigo, sirain ang ebidensya o pahinain ang proseso ng hustisya. At hindi rin tiyak kung fully transparent ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Take note, the ICC's medical assessment of him had already declared him fit to stand trial. Even some legal experts argue that Duterte's political reach makes him a serious threat to the integrity of the proceedings. So, gaano kalaki ang possibility that he will be granted interim release? In my opinion po, legally, napakababa. The charges he's facing are no ordinary offenses. These are crimes against humanity, among the gravest under international law. Dagdag pa rito, may seryosong pangamba na baka gamitin niya ang kanyang natitirang political influence para impluwensyahan ang mga testigo, sirain ang ebidensya o pahinain ang proseso ng hustisya. At isa pa, hindi buo ang tiwala ng ICC sa gobyerno ng Pilipinas, especially now that it is no longer an ICC member. But unless a third country comes forward, publicly, clearly, and with strong guarantees that it can fully enforce the ICC's conditions, the judges are not likely to gamble. At kung sakali mang mapagbigyan siya, asahan nating lalagyan ito ng napakahigpit na kondisyon, like house arrest, monitoring, at communication restrictions. Kaya sa ngayon, mukhang mas malaki pa ang tsansa ng snowstorm sa Maynila kaysa sa agarang paglaya ni Duterte mula sa ICC detention. Will the ICC stand firm, or will age and influence bend the rules? Let's watch this unfold. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Maraming salamat po.